Thank you very much, Madam President. Tuta Soto, anak ng kagwang kumapit panimalo. Kudita laban sa kanya. Hindi po natuloy ngayong araw. Anyari, mukhang nagkamali ho ng diskarte ang ating mga kakampi dyan sa Senado. Mali yung nalapitan eh. Gusto nilang sipain si Tuta Soto, pero yung nilapitan nila, tuta rin ni Tuta Soto. Putangina. Mukhang nagkabulilyaso eh. Kasi nga, medyo lumalakas kasi yung kudita labang kay Tuta Soto dahil doon sa draft na ginawa po ni Panfilo Pinky Lacson na yung tatlong senador ay nirekomendang kakasuhan ng plunder, no? Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Estrada. Matandaan po natin yung ating content kaninang umaga, di ba ho, nag-withdraw ng suporta itong si JV Ejercito, Win Gatchalian, at yung si Mig Zubiri. So na ayaw nila suportahan yung draft ni Panfilo Pinky Lacson. Anak ng kamote, nagamit nila yan, Nagamit nila yan para hindi matuluyang masipa si Tuta Soto. Ano bang ginawa nila ni Ping Lacson at saka ni Tuta Soto? Inurong po nila yung draft na yun. So, ibig sabihin, hindi po yun matutuloy. Kaya ang resulta, kapit na kapit si Tuta Soto, parang may rugby. Anak ng kamote, no? At pag-usapan din po natin itong pag-absuelto, pagbasura ng mga buhaya. Drama lang naman talaga yan. At tungkol sa impeachment ni Bungit. Ang saya-saya ni Bungit yan, kabado, no? Tangina, pero alam na natin yan. Una pa lang, drama lamang yung pagsampa ng impeachment labang kay Bungit. Ang purpose lamang yan, yung 1-year barrel, makaligtas siya doon. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin yung Bisdang Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Okay, paano po nangyari na hindi po natuloy na masipa itong si Tuta Soto sa pagka-Senate President? Na umuugong na nga ho ang pangalan ni Senator Loren Legarda. Ano ang niyang nangyari? Ng kamuti, no? Magaling si Skol Bocol at si Panfilo Lacson. Okay. Kasi nga, mainit na talaga. May numero na eh. Nakalikom na po ng numero. Ang ilang numero po? Muntakin mo Ang minority, teka lang. Ayan 17 senador handa umanong sumuporta kay Loren Legarda bilang bagong Senate President. Merong numero, 17 na po yung numero. May nalikom na. So ngayon, akala ko nga, inaabangan ko na yung balita eh. Maging Senate President na itong si Loren Legarda. Pero meron silang ginawang hakbang. Kumbaga sinakripisyo nila yung kayabangan nila, sinakripisyo nila yung kredibilidad nila para hindi lang masipa itong si Tuta Soto. Alam nyo ba kung ano? Ito po. Panoorin po natin itong sinabi ni Panfilo Lacson. Dahil sa kanyang pag-urong ng draft partial report sa Senate Blue Ribbon Committee, ito yung nakikita ko na kaya hindi natuloy nasipa itong si Tuta Soto. Pakinggan po natin. Sa Senado naman, kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na nagkaroon ng draft partial report sa resulta ng investigasyon sa flood control projects. Pinakakasuhan dito ang 3 senador at ilan pang mambabatas pero hindi raw ito opisyal na inilabas at iniurong na ng komite para sa iba pang Hindi, no? Hindi opisyal, no? At inuurong ng komite. Mantakin mo, kung hindi mo inurong yon, kung nanindigan ka, na hindi ko iurong. Pero, tinatayuan ni Panfilo Lacson, kunyari, yung kanyang draft.
Pero inurong nga, no? Kung hindi niya inurong yun, automatic talaga sipa si Tuta Soto. Sayang eh. Oh. Ang detalye mula sa Senado, nasa linya ng telepono si Mean Los Paños. Bean, bakit daw ba iniurong yung draft partial report? Pinag-isakan ngayon ng mga miyembro ng mayorya ng Senado yung naman ng Draft Partial Committee Report of Laws and Controls na nagdidinig ng Senate Honorable Committee. Nasa siyam na senador ay nag-focus sa mga oras ng post-opisina ng Senate Majority na MNCB. Bago yan, nakausap natin ang chairman ng committee ng Senate President for Corporate and Watson. Kinumpirma niya doon sa nakapaan sa draft report ang rekomendasyon pasuhan ng ilang dati at kasalukuyang mababatas kasama si Jaldi Po, former Senator Bong Revilla, Senator Sigor Estrada, Joel Villanueva at Jesus Cordero, gayon din si dating Representative Mitch Macayon Tuy. Sabi nila sa rekomendasyong habla laban sa mga kapwa senador ay wala namang ipinagkaibang sa rekomendasyon ngayon laban sa iyong senador sa Congress Department of Justice. Kahapon ulikot ang nasabing draft report at ayun sa election, may 7 na kalendaryo to. Kabilang dyan doon sila sa President Sibili, with Peshalan, Chinta Evans sa Congress of the Benes, mga kapilati ko pang libo at sinaksan mismo. Pero, ilang oras mga kalipas, linawin nila Jubili, kaya si Dr. Peshalan ang firma para masapantaralan at mabasa ang report. Bukas naman daw sinaksan sa mga maligo rekomendasyon ng mga kasama. Pero, paninindigan ng rekomendasyon papasuhan ng 3 kasama nila sa Senado. Pero ito doon ang pahayag ng Senator Ping Lacson. Tigan kayo dun sa pagpapakaso sa ilan sa inyong mga kasamahan kasi that's the reality on the ground. It's already there. Papanindigan ko yun. No, while the committee report or the draft committee report was prepared by my staff, under the guidance of the General Counsel, Attorney Gerard Mosquera, who used to be Deputy Ombudsman for Luzon and dating special, very competent. And while sila yung nagawa, kasi lawyers ang gagawa niyan, I will take full responsibility sa contents. Last night, while I was meeting, because diniscuss nga with the staff, binisita kami ni Senate President Soto and he also included his input. Sabi niya, paninindigan ko yun. So mga oras na yun, meron na siyam na nagkukurom. Habang nagsasalita, itong si Panpilo Lacson, meron ng siyam na nag-usap-usap na papalitan si Tuta Soto. At nakalikom nga ho ng suporta ng 17 para suportahan itong si Loren Legarda para maging sunod na next Senate President. Pero nagbago eh. Sabi niya, manindigan ako. Pero winidraw eh. Anak ng kagwang oh. Sa kanila manghilingin ng ilang senador na ipatanggal ang pangalan ng kahit sino sa mga mambabata sa pinakakasuhan sa draft report, hindi raw yan titindigan o sponsor ni Lacson sa plenaryo. Tinanong ko rin si Senator Lacson kung hindi ba manganganib ang liderato ng Senado kung mananatili sa rekomendasyon ng Blue Ribbon at pagpapakasa sa ilang kasamahan nilang senador. Narito ang pahayag muli ni Senator Ping Lacson. Mag-uusap ka kami mamaya. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, eh aayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the Blue Ribbon Committee. Not in its findings, ano? Kaya nga di-discuss namin, he will be there. Nagkausap kayo ni SP na baka mamiligro yung kanyang Hindi na namin posisyon. pinag-usapan yan. Pinag-usapan namin yung issues doon sa Blue Ribbon Report. Kaya nga tumulong na rin siya how to use the proper language. Puta na takot. Ruth, hindi kasama sa draft report na pagkasuhan si dating House Speaker Martino Romualdez pero kabilang sa rekomendado para sa further fact-finding o investigation. Wala naman daw lumapit kay Lacson na kahit sino sa 3 senador na pinakakasuhan ng Blue Ribbon. Balik sa Ruth. May linawin ko lang, so binawi yung draft report pero yung laman yan, katulad nito ng mga senador na pinakakasuhan, kinonfirm naman yan ni Lacson. Kinonfirm ni Senator Ping Lacson yung mismong 6 na pinakasuhan but everything else we cannot report about it. That's why hindi natin magamit yung mismong draft kasi pwede nga talaga siyang magbago. Depende kung ano yung mapafinalize dito sa process na nangyayari mismo ngayon sa Senado kung saan 8 hanggang 9 na senador yung nag-uusap tungkol sa content o lalamanin ng partial draft, partial committee report ng Blue Ribbon. Okay, yan. Ayan, maliwanag ha. Inatras, no? Inurong ni Ping Lacson yung draft. So, hindi na magagamit yon. Ang maliwanag doon, no? Kasi nga, ang purpose nila doon, kung itinuloy daw, ay talagang manganganib yung liderato ni Tuta Soto at mapapalitan siya. Tsaka mainit na nga kanina. Init-init na po ngayon.
Kaya nagpa-interview po dyan si J.B. Ejercito, isa sa mga nag-withdraw ng suporta dito kay Ping Lacson sa kanyang draft. At ngayon, hindi na nga ho magagamit dahil inurong na. Ang galing ni Tuta Soto, anak ka ng kagwang. Oh. Gusto namin rin. Saka maraming text din sa group messages sa Senator Lacson mismo na may mga addendum, may mga additional documents pa. So, di ba? Kailangan hintayin natin makumpleto bago tayo. Kasi din sa draft, may rekomendahan ng target sa tatlong Hindi na, yun muna. Hintayin muna natin. Di ba? Hintayin na natin. Kasi hindi pa naman kumpleto eh. Yun yung, dahil sa text messages na So kita natin ha. So yun talaga nakapag-trigger. Yung draft ni Tuta Soto at ni Panfilo Lacson nakakasuhan yung tatlong senador, incumbent yan ha, ng plunder. Pero itong si Martin Romualdez ay hindi po nila nire-recommend na pakasuhan. So nga, ito na nga ho ngayon. Akala ko talaga wala na, sipa na itong hinayupak na Tuta Soto eh. No, kasi nung mga bandang hapon, I think mga 4 o'clock, ay tumayo itong si Loren Legarda. Tumayo sa plenaryo at siya po yung nagsalita ng tawag doon. Basta pumalit sa pwesto ni Tuta Soto bilang isang Senate President. Ang pagkakala ko, siya na nga ho talaga ang Senate President. Yun nga sana yung iko-content ko eh. Mantakin mo ha, nakalikom ko po ng 17. 3 nga lang ang kailangan. Ito 17 na. So sabi ko, puta, sipa si Tuta Soto. Panoorin natin noong tinawag si Loren Legarda ni Mig Sobere. Traiduran talaga rin itong mga to. Kaya tinawag yan si Loren Legarda. Thank you very much, Madam President. Ayan, Madam President, nice to see you on the Yan si Tuta Soto sa yes, likod. session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Tragis. Thank you very much, Madam President. Anak ng kagwang, nagkamali ho dito nang nilapitan ang minority para sa akin. Hindi dapat si Loren Legarda eh. Tuta rin pala yan si Loren Legarda ni Tuta Soto, parehong mga tuta. Di ba sabi ko nga sa inyo, kamakailan meron akong komentaryo dyan ay content ko na si Loren Legarda, magkasama lagi sila ni Bunget eh. Kaya pareho silang mga tuta na kahit itong si Leandro Leveste ay mainit dyan sa flood control, kabaliktaran naman siya sa nanay niya. Ito wala, veterano si Loren Legarda. Ang nakikita ko dito, tinabla ni Loren Legarda ang offer ng minority sa kanya. Mantakin mo meron ka nang nakuhang numero 17, pero hindi mo pa rin tinanggap. Ang ginawa mo, nagsumbong ka kay Tuta Soto, anak ng kagwang sinumbong mo yung minority na lumapit sa iyo. Kaya ang resulta nagkalabuan. Yung 17 na pirma, hindi natin alam kung sino yung bakit umabot ng 17 kasi ang bilang natin mga 15 lang Pero ito nagiging 17. Naon siya ang pagsipa dito kay Tuta Soto. Ito ang yabang ni Tuta Soto, para siyang nakangiting aso dito eh. Panoorin natin Wala akong alam. meron ba sabi power sharing dun sa sa consistent kikot? Ano po yung ibig sabihin nun, sir? Ano yun? Power sharing daw. May post siya sa Facebook. Power sharing. Ano po ibig sabihin nun? Bibiro lang yun. Ibig niya sabihin siguro yung group ng majority. Power sharing Anak ng kagwang ka naman talaga, Tuta Soto, dinidinay mo pa.
Hindi na ito damag. So mukhang ito yung kasunduan nila. So power sharing sa pagitan ni Ligarda at siya. Kaya hindi po natuloy na nasipa. So kailan siya papalitan? So ibig sabihin, mapapalitan talaga siya. So power sharing. So merong period of time na kung kailan matatapos si Tuta Soto, papalit si Loren Ligarda. Ganun ba, Tuta Soto? Sa Lunes na ba yan? Tuloy oh. Instigator ni Senator Pia. Instigator daw po. Sino sinasabi ni Senator Pia na instigator? Instigator ng ano? Nung kudita? Ng? Yung pagpapalit ng leadership kudita. Ay, hindi ko alam. Better ano. Pero sir, sabi kanina may 17 na yung minor. Well, not me. It's the majority. They always decide. Instigator, no? 17 na nga eh, di ba? 17 yung nalikom na pirma. Wala nang iba, siyempre minority yan. Kunyari ka pa Tuta Soto. Alam ko si Senator Alan Peter Cayetano nag-iikot din eh. Mukhang natabla rin si Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Kasi si Pia Cayetano naman daw sabi ng media, putang ina, tablahan din. Wala, di maasa ng mga to. 30-40 na attempt on your Okay, sir. So there was an attempt and you were able to prevent it. Well, the majority. Not me. Not me. The majority. Paano sir? Paano? It's always the majority who decides. Sir, kumpiyansa kayo na next week wala nang ganito? Most probably. Hindi ka rin pwedeng magpagkampante Tuta Soto kasi di ba mag-adjourn sa Lunes. Sasabihin na lang natin, hindi nagtagumpay ngayon ang minority, nagkaroon sila ng problema dahil mali yung nalapitan nila. Malay natin, pagdating sa Lunes, biglang magbago at ibang malapitan nila at yun ay hindi magsusumbong sa'yo. Kamalas lang dahil nagsumbong si Loren Ligarda sa'yo. Leadership sa Senate. Always ongoing. Yeah. Sir, ano naging turning point? Bakit hindi nagtagumpay sila? Oh, anong nangyari sir? I don't know. Better ask them. Pero sir, anong sabi ni Sen. Loren? Kasi siya daw yung ano eh. Anong sabi sa inyo ni Sen. Loren? Well, she was not she was not well, she Nagkausap kayo? She declined? I think so. I think she did. I think she did. Thank you, sir. How are you feeling, sir? How are you feeling, sir? Okay, same. No worries No, kanina. no. Senator, Kumapit pa. I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate president, or even a regular senator. I have no problem with that. Thank you. Ang swerte mo, anak ka ng kagwang. Swerte pa rin itong si Skol Bocol dahil itong si Loren Ligarda nagsumbong sa kanya. Kamali mo naman, Loren Ligarda, naka-17 ka na eh. Hawak mo na yung pagiging Senate President. Mabago man sana ang takbo ng Senado. Ako, mukhang namali talaga sila dyan. Error. Sana hindi po nila nilapitan ito. Kasi ang point ko kasi dito, kailangan ang kunin mo nasa majority. Kasi dehado man sa bilang, di ba? Ang minority. Dapat sana kinuha na lang ni Peter si Pia, no? Kasi bugada rin naman si Pia Cayetano. Para pakiusapan na lang na ikaw. Kasi kulang talaga tayo sa numero siyam lang ang minority. So mukhang mali, sumablay nga ho yung estratehiya. Pero hopefully, malay natin by Monday, di ba? By Monday, magbago muli at wag nilang lapitan si Loren Ligarda. Alam natin, nag-uusap sila. Anong sabi ni Tuta Soto? Hindi daw nag-uusap. Nagsumbong nga, galing nga sa bibig mo na nagsusumbong si Loren Ligarda sa'yo. Nakanakamuti, no? O ito po, bago po magsisyon, ngayong araw, nag-meeting na pala sila. Ayan na, Ito yung sinasabi power sharing. I think baka break time siguro to, no? Nag-break time sila sa Senado kanina. Nag-meeting ito, tanghalian yata yan eh. No? Tanghalian nga bago session itong picture na ipinopost ni Tuta ni ito ang dagat, wow dagat. Ito kasi may naka-caption dyan na power sharing. So nandyan po si Mig Sobere.
Nandyan si JVRC to. I think sa dolo si Gatchalian, di ba? Eh wala rin eh. Ito kasi yung nag-withdraw ng suporta kay Ping Lacson. Nandyan si Ping Lacson, Tuta Soto. Nandyan si Loren Ligarda, Hontiveros, Bam Aquino. Kasi sila man ang majority, di ba? So, anyari? So, namali ang minority sa paglapit. No? Namali sila sa tao. Malay natin. Pagdating po sa Lunes ay magbago ang ihip po. Operan mo na lang si gusto ko magiging Senate President si Marcolita or Senator Alan Peter Cayetano. Ito po yung sinasabi diyan. Term sharing. Senate President Vicente Soto III and Senator Loren Ligarda. Ayan po, yung magiging have agreed. So ibig na kasundo na sila to a term sharing arrangement after talks fizzled out. Hindi nagtagumpay nga. So, term sharing, no? Ang parang binida, no? Binarter kay Loren Ligarda. Wag na lang ngayon, no? Wag mong tanggapin, parang gano'n ang wag mong tanggapin, total, nagsumbong naman sa akin. Term sharing na lang tayo. So, sa susunod na buwan, ikaw na Senate President. Wala rin kwenta pala kung si Loren Ligarda. Wag niyo suportahan to minority. Tuta rin ito ni Bungit. Yan ang nakikita natin, no? Sayang, hindi po nagtagumpay yung mga pagkakataong iyan na masipa sana si Tuta Soto ngayong araw sa pagka-Senate President. Marami na pong dismayado dyan hindi lang mga senador, kundi maraming Pilipino. Kasi grabing harap-harapan na po ang ginawa nila pagtatakip sa totoong mastermind sa flood control. Tinakpan po nila itong si Bungit, tinakpan po nila itong si Tambaluslos. Kaya ang resulta, labo-labo, walang napapanagot na mga may kasalanan sa flood control. O ito na nga, sinampahan na, maganda na nga sana kung nag-change ang leadership, wala rin din, useless, no? Sabi ko kanina, maganda sana kung mabago yung liderato ng Senado dahil sa dalawang impeachment dyan sa Kongreso labang kay Vice President Inday Sara at kay Bongbong Marcos. Wala na. Hindi na po umaakyat itong impeachment labang kay Bongbong Marcos. Tuluyan na pong pinatay ng mga buhaya dyan sa Kongreso, binasura na po So ngayon, ang antayan sana natin itong si Vice President Inday Sara kasi talagang impeach nila yan dyan sa Kongreso. Kung ma-impeach si Inday Sara sa Kongreso, pag umakyat sa Senado, maganda sana kung nabago nga yung liderato, kaso nga lang maliho Mali po yung nalapitan si Loren Ligarda, na traidor po dito ang minority. Pakinggan po muna natin itong pagbasura po sa impeachment ni Bungit. Dalawa to Dalawang impeachment po, yung kay Disos at yung kay Lisa Masa ng Makabayan, pareho pong ibinasura. Ibig sabihin, ang script nila natapos na ngayong araw, anak ng kagwang na may nayupak. Para may idea lang tayo, paano sila nagbotohan? Ito. Paul Erice is recognized. Teka lang, ito. The chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of the De Jesus impeachment complaint. Madam Chair. In substance, insufficient. Honorable Zamora is recognized. Madam Chair, I move to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Insufficient in substance. There is a motion to declare the De Jesus complaint insufficient in substance. Is there a second? Second. The same has been seconded. Is there any objection? Wala. Botohan na. May I ask, Honorable Nisay, if you are a member? Member. I'm a member. Are you a member of the Justice Committee? Ex officio. Deputy Okay. minority. As an ex officio member, na question then pa kung he member. has the right to vote. And I even to raise a motion. I object, Madam Chair. There is a motion to declare the De Jesus impeachment complaint insufficient in substance. The same has been objected to. We therefore divide the House. Ayan na, nagbotohan na sila dyan, no? Nagbobotohan na. the Putangin ng motion drama, no? is to declare the De Jesus complaint
insufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Ayan na, ang tindi ng dramahan, no? Insufficient na, diniklara na, pero pinaasa lang taong bayan dito, di ba? Ginago tayo eh. Yung pala, ay deklara naman nila ng insufficient din, nag-hearing pa. Hindi na kayo nag-hearing, eh ganun din naman palang kahinatnan yan. Ayan, ang daming boto yung mga buhaya na yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kailanman, hindi tatraydorin ng Marcos si Tambaloslos at hindi tatraydorin ni Tambaloslos itong si Bongbong Marcos. Ayan na. Taas ng numero. Ilan yan? Ito yung kay De Jesus. De Jesus yan, ha? Ilan yung boto? Taming buhaya. Ilang malita kaya bawat kongresista dyan? Na Committee on Justice pa yan, ha? Wala na. Deeds na. Tandaan nyo po yung You mga may put mukhang down your buhaya. hands. Tingnan mo, insufficient eh. Ang bumoto sa insufficient, bumoto rin si Jokno. Akala ko ba gusto niyong ma-impeach si Bangag kasi nagsampa kayo ng impeachment. Utang ng mga drama tong mga hinayupak na to. Those who are not in favor of the motion, please raise your right hand. Isa lang. I think isa lang. You may put down your hand. Hmm. Those who abstain, please raise your right hand. O ayan, nag-abstain ang mga kaliwang grupo. O tingnan mo mga hungang. Ba't kayo nag-abstain? Eh gusto ninyong ma-impeach si Bungek. Nilalaro tayo talaga. Ang galing, no? Pira-pira lang. Tapos after yan, mangyak-nyak pa itong mga makabayad black. O ilan ang boto? You may put down your hands. Ginago lang ang Pilipino, no? Nakakamote. Sayang ang oras, sayang yung pira, sayang yung With a kuryente. vote of 42 O, in 42. favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. O, tingnan mo ha, pero nung una, nagbutuhan sila, At this juncture, 46, no? the chair is ready to hear the motion for the declaration of sufficiency in substance of Massa et al. Impeachment complaint. The Honorable Erice is recognized. Tingnan mo ha, kay Jesus nung una, nagbutuhan, di ba? 46. Sabi niya na sufficient in substance, in form, in substance. Ngayon, nagbutuhan sila ngayong araw uli, wala na, insufficient na. So, niluloko tayo itong mga to. 42. 42 yung nagsabi insufficient, pero kamakailan 46 nagsabi sufficient. Ang purpose pa lang nila yan, para mapag-usapan lang. Para sabihin, may ginagawa silang trabaho, pero at the end of the day, lahat ng ito ay drama lamang, itong impeachment labang kay Bungit. Ang purpose lamang nito ay yung 1-year bar roll para makaligtas na po si Bungit sa mga illehitimong impeachment. Sayang sana yung team ni Attorney Topacio, Harold Respicio, no? Yung mga magagaling na abogado, sila ni Chavit Singson. Kaso hindi natuloy dahil yung mga kongresista na dapat mag-sponsor sa naturang impeachment labang kay Bongbong, mukhang binabraso nga. O baka naman sinampal ng malita kaliwat kanan, kaya umatras. So ito na po yung resulta ngayon. Yung kay De Jesus, so tama tayo simula pa lang ng ating komentaryo na ito ay drama lamang, palabas lamang, niloloko lamang ang taong bayan. Ang purpose lamang nito ay linisin. No, linisin po ng mga buhaya itong si Bongbong Marcos patungkol sa mga aligasyon laban sa kanya. Lalo na sa flood control, sa PhilHealth, and program funds, sa pondo,
yung paggamit ng illegal na droga at panggago kay Tatay Digong, pagkidnap papuntang dahik. Yan ang mga nakikita nating mga rason. Nilinis lang. Lalo na dito sa manumalyang flood control na talagang alam na alam ng taong bayan kung sino ang mastermind. O ano hong nangyayari? Pati yung sa Makabayan Block impeachment complaint, binasura din. Puta, binayaran din. Drama-drama din. O, tingnan mo. Nagbutuhan din mga hungang. Panoorin natin. Paul Erice is recognized. Madam Chair, I move that we declare the Masa complaint as sufficient in substance. So move, Madam Chair. So ito, magbubutuhan. There is a motion to declare the Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Is there any second? Second the Who motion, seconded? Madam Chair. The Honorable De Lima seconded. Is there any objection? I object. The motion has been objected to. We therefore divide the House. Boto na naman sila. Kunyari lang, Those- mag-object-object si Let me restate. Pastor Dila. The motion is to declare Masa et al. Impeachment complaint sufficient in substance. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Sufficient naman ho ito. Sufficient, no? Pag tumaas ka, sufficient in substance. Yan, yung mga kaliwang grupo, taas na taas. Kasi sila man ang sampan yan. Lolo nyo. You Sila may ila put down your disaba. hands. Those who are not in favor of the motion, Oh, ayan please na. raise your right hand. Tapos na. Deeds na. Wala na, binasura na. Tapos na ang drama ng mga animal. Kumita na. Paldo na si Luistro dito. Paldo! Paldo si Kung Kang. Wala na. At yung mga mukha na yan, mga buhaya. Oh. Ilang malita yan. Si Chua yan, oh, mga tuta ni ano. Tingnan niyo po ha. Yan yung mga tuta ni Martin Romualdez. Kailanman ay hindi tinatablan nila. Pati yung si ako Bocol Party List Representative, oh. Ayan, bumoto na hindi sufficient ang impeachment laban kay Bangag, ito sa kay Lisa Masa. Tingnan mo, oh. Ako Bocol Party List. Wala na. Dinadaya na tayo dito, nag-uusap ng mga animal, oh. Oh, ayan, oh. Sino pa ba yung mga kongresista tang mga walang kwenta? Sa mura. Yan na, lahat yan ay tuta ni Tambaloslos. So, walang laglagan na You nangyayari. may put down your hands. Those who abstain, please raise your right hand. Wala. Wala na. Tapos na. Deeds na. Anak ng gamuti. Sa wish tayo ni Cara David dito kakapit. Mukhang dyan tayo babawi. Yung mga kongresista, wala kang maasahan dito sa mga hunghang na ito. Wala na. Ilan ba bumoto? Siguro mga 39. Tama? 39-6. Ito yung patunay na scripted, no? Talagang may director, may gumagawa ng script, at siyempre, kasama yan, may busal. So, hindi nakausad. No? Kahit man lang magbutuhan na to impeach, wala. Ang pinag-usapan pa lang yan, insufficient or sufficient. With vote in favor of the motion, 7, 7. and those Nagsabing against sufficient. the motion, 39. O, 39 nga. 39 With civil. 0 abstention. Okay, ayan na po yung nangyayari. So, nabasura na yung parihong impeachment laban kay Bongbong Marcos. Kaya masaya na naman ngayon ang Bangag. Tsaka tayo, hindi naman natin yung inaasahan talaga na ma-impeach yan si Bongbong Marcos kasi nga, drama lang yan. Alam mo ang nangyayari dyan sa impeachment? Nilinis nila si BBM. Tingnan mo.
nagpalabas agad ng statement. Itong si Claire Castro, anong sinabi? O ayan, hinimay-himay yung mga impeachment complaint ng mga mambabatas. Nakitang hindi sufficient ang mga reklamo. Wala na. Pinapalabas nila na malinis. Tingnan mo si Claire Castro, pakinggan natin. What do you say to the decision of the House Justice Panel to declare as insufficient in form and substance the complaints against President Marcos? Unang-una po ay ikinatutuwa po natin na nasunod ang proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita ang katotohanan ng mga mambabatas o nakita ang mga busal? Ilang malita? Ilang milyon? Ilang per liter release? Tuta, tiba-tiba yung mga buhaya nito. Po natin na talaga wala naman pong merito. Nasa mga complaints at miski na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po. Lolo! Walang impeachable offense para sa inyo dahil kaalyado ninyo yung mga buhaya sa Kongreso. Binubusalan ninyo eh. Mahiya naman tong mga buhaya, sandamakmak na flood control, puro palpak. Hindi nga nakakasuhan, hindi nire-recommenda ng kasuhan eh. Tuloy pa rin ang ligaya nila. Alam mo saan tayo dito, saan tayo kakapit na lang dito sa wish ni Cara David. Naduling na si Castro dyan, Tingnan mo si Chucky Claire, Wala na, panay, na naman to? Panay polvoron. Mukhang naalok ito ng polvoron, kaya nagkaduling-duling na eh. Pag hindi ka titikim ng polvoron, ay wala ka. Ayan na po ang nangyayari ngayon. So, actually, tayo, alam naman po natin na mikos-mikos lang po yung impeachment na yan, labang kay Bongbong, umpisa pa lang, sarswila. So, ang ending ay ibinasura. Ibinasura nila yung sarili lang gawang mga script. Sino po yung niloloko nila? Di mga sarili lang din naman nila. Ba't pa kayo nagsampa pa ng impeachment? Dapat hindi na lang kayo nagsampa ng impeachment. Dapat hindi nyo na lang tinalakay yan kasi nga, sayang ang panahon eh. Kaya kaming mga Duterte diehard supporters, hindi kami titigil sa kakapuna sa inyo. Kaya pag nakita namin yung mga ganyang galawan, alam na this. Kaya nga, nakakapagod lang susundan mo itong mga galaw na ito, pero ang taong bayan tulog pa rin, hindi pa rin gising. Kaya pakinggan po natin ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon dyan. O, diba sabi ko, siyempre, didismissin na impeachment kay BBM. Anong ba? Kayo dyan mga minions kayo ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos. Ano pa nga ba? Mga taong bayan, wala nang tiwala sa inyo. Yun na yun. Wala nang tiwala sa inyo, mga congressman kayo. Mga minions ni BBM at ni Martin Romualdez. Talaga, mga minions ni BBM at Martin Romualdez, mga tuta, mga aso, mga buhaya. Ayan lang naman talaga yung mga pwede nating itawag sa kanila. Dahil bayado sila. Kahit na anong gawin po nilang panluloko sa bayan, tayo naman ay alam na natin. Pero anyway, hindi po tayo dyan nalulungkot. Hindi po tayo dyan nasasaktan. Kasi alam na po natin na yung impeachment na ito, gawa-gawa lamang. At hindi po natin inaasahan na ma-impeach talaga si Bangag. Ang atin lang yan, milagro na lang. Kasi nga, alam naman natin, binubusalan lang yan. Kunyari, sumusunod sa proseso, di ba? Sabi ni Claire Castro, sumusunod kasi sa proseso. Ayan po ang nangyayari ngayon. Tapos itong si Sandro Marcos, nagpa-interview agad. Tapos, no comment daw siya. Lolo! Tingnan mo, pakinggan natin si Charis. Grabing budlat ng mata dito. Tingnan mo. Walang tulog ba, Dong? Tigil mo na yung pulburon mo, Dong. Ito, pakinggan natin. Panel na insufficient in substance po ang Marcos impeachment. Well, as I said in my previous statement, Bakit yung mata niya gaganong-ganon siya, Ganyan ba yung mata ng mga panay nagpulburon, sir? Kita nyo,
Grabe namang mata mannerism na yan. I am not the right party, or I have no moral authority to be discussing anything to do with the impeachment of the president, given my familiar relation with him. So I think let's leave it up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. But as far as I am concerned, I think it's best for me not to comment. Huwag ka na mag-comment. Budlat ng mata mo, anak ka ng gagwang. Roko-roko. Wala. Ngayong araw, ang ending, ayan, Senate President pa rin si Tuta Soto. Pag-aakala natin ay papalitan na ni Loren Legarda, meron ng botong 17, kamalas lang, dahil hindi tinanggap ni Loren Legarda. Pero si Pampilo Lacson, inurong niya yung draft. Yan ang nakikita natin na isa, no? Sa mga dahilan kung bakit hindi po nasipa itong si Tuta Soto. Ang pinalabas ni Tuta Soto, anong pinalabas? Term sharing, no? Term sharing sila. So maghahati. Pero ako sa akin lang ha, kung ikaw naman ayaw ng taong bayan sa'yo at ayaw ng mga senador sa'yo at sisispain ka na, putang ina, umalis ka na, wag ka nang makipag-term sharing sa akin, di ba? Sayang lang. Ako, ang gusto ko talaga magiging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano at Marcolita. So anyway, bilog ang bula. So tuloy-tuloy pa rin yan. May mga hearing, may ano pa rin, session pa rin. Ang Senado, sa Lunes, malay natin, biglang ma-realize ni Loren Legarda na kailangan niya magiging Senate President para rin sa kanyang anak na ginagago ngayon ng mga buhaya at para din sa katotohanan. Pero sa akin nga, ayaw ko kay Loren Legarda. Maghanap kayo ng iba. Minority Black, Senator Alan Peter Cayetano, maghanap kayo ng ibang pwedeng maging Senate President na hindi magsusumbong kay Tuta Soto. Lapitan mo na lang, Senator Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. Total kapatid mo naman yan, abogada yan. Malay natin, siya na ang magiging susunod na Senate President pagdating sa Lunes. Huwag kang magpakampante, Tuta Soto. Bilog ang mundo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag.
vlog mo may pag-asa.